Sabi ni Paduano, naglolokohan tayo dito o natatakot siya, si Pangulong Duterte raw, na umattend. Di ba? May katanungan kung naglolokohan ba tayo dito o natatakot siyang umattend dito sa Quadcom hearing. Yan yung sinabi ni Paduano kay Pangulong. Naglolokohan tayo dito? Bakit hindi siya dumalo? Galit na galit. Meron ang pinapakita ni Paduano. Ayon daw sa sulat ni Duterte, dadalo siya after November 1, di ba? Basta bigyan siya ng mahaba-habang oras. Okay. Dadalo siya after November 1. Tapos ngayon, sumulat na hindi na dadalo. Kaya ang sabi ni Paduano, naglolokohan ba tayo rito o natatakot siya? Hindi po siya natatakot sa inyo. Ako nasasagot, naglolokohan po kayo. Hindi kasama si Duterte. Kayo naglolokohan. Bakit? Hindi naman kayo korte. Feeling nyo korte kayo. Ine-expose kayo, dalawa yan eh, may bumabanat pa. Si BP Sara, hindi rin uma-attend dito sa isa pang hearing. Takot ba sila? Bakit po sila matatakot sa inyo? Sino po ba kayo para katakutan ng mga Duterte? Di ba? Ilan po ba bumoto sa inyo? Magtapatan na tayo. Kasi alam ko bumoto kay BP Sara, 32 million. Ang bumoto kay Tatay Digong, 16 million. Pero marami siya na-convert nung siya na ang umupo na presidente. Magtapatan po tayo. No? Ilan po bumoto sa inyo? Sa mga congressman? Paano matatakot si Tatay Digong at si BP Sara sa inyo? Ang mandate nila, milyon-milyon. Tinitiyak ko sa inyo, walang isang congressman na nakakuha ng 1 milyong boto. Tapos kakatakutan kayo? Mandate po, mandate. No? Kaya imposible po 'yun, no? Actually, baliktad. Hinahamon kayo ng mga Duterte. Direkta ng hamon 'yan eh. 'Di ba? Hindi kami atin. May paliwanag kami. Magagalit kayo. Feeling nyo, binabastos kayo dahil sa hindi namin pag-attend. Anong gagawin nyo? Di ba? Actually, hinahamon kayo ng mga Duterte. Ano ang gagawin nyo? Anong kaya nyong gawin lang? Imbitahan uli sila. Magde-decline pa uli sila. Hanggang sa makita ng tao sa ang tanong ni Paduano na naglolokohan tayo dito. Opo, naglolokohan lang kayo. Dahil pwedeng hindi pala umattend. Kasi nung una, puta, ano kaya gagawin nila? Iko-contempt ba nila? Kasi lahat, nung panahon ng iniimbitahan nila si Cassie Ong, yung panahon ng iniimbitahan nila si Attorney Harry Roque, yung iniimbitahan nila yung Mrs. ni Harry Roque, iniimbitahan nila si Alice Go. Pag hindi dumalo, contempt, papatugis sa PNP. Bakit po ang tapang ninyo noon? Pag si Cassie Ong. Wala po naniniwala na si Cassie Ong ang utak ng pogo ng Pilipinas. Pag mga maliliit pong tao pala, matatapang kayo. Pero pag Vice President at dating Presidente, bakit po nakailan patawag na kayo? Kinontempt nyo ba? Nawala pala tapang nyo pag Duterte na. Bakit walang contempt? Bakit hindi pinag-uusapan yung contempt? Kinontempt nyo na ba si BP Sara? Hindi pa. Kinontempt nyo ba si Tatay Digong? Hindi dumadalo? Hindi rin. Bakit? Valid kasi ang kanilang mga paliwanag. Bakit valid? Mga abogado sila eh. Kayo, marami sa inyo hindi abogado. Nagpapaliwanag, mag-amang abogado, mag-amang presidente
at Vice President. Pinapaliwanagan kayo. Hindi dapat umattend. Hindi na kami attend dahil wala naman kayong, yung sinabi ni BP Sara, hindi nyo naman masagot. Hindi kami attend dahil wala naman kayong bill na pinopropose. Paano? Simple lang sinabi ni BP Sara eh. Paano kami magiging resource person? Paano yan magiging in aid of legislation? Wala naman kayong bill. Wala naman kayong nile-legislate. So hindi kami papayag. At kung resource person naman kami, pwede kaming tumanggi. Alam niyo po ba yun? Ngayon lang natin nalalaman. Kaya maganda po ito natututo tayo eh. Akala natin overpowerful na, no? Pag pinatawag ng Senado, Pastor Quebuloy, umaten ka, iko-contempt ka namin. Si Pastor Quebuloy pa pala, kinontempt ng Senate, di ba? Papatawag, ipapakontempt pag hindi ano. Papatugis sa mga laksa-laksang tauhan ni Torre. Papahukay ang mga kung saan man dapat hukayin. Hindi po duwag yung mga Duterte. Huwag nyo pong palabasin na naduduwag sila. In fact, hinahamon nila yung power ninyo. Direkta. Sige, contempt nyo kami. Wala naman nagko-contempt. Sabi nyo, pinapahiya kayo dahil nga naglolokohan lang kayo. Niloloko nyo lang sarili nyo na kaya nyo silang ipatawag. Bilang resource person pala, pwede pala kayong tumanggi. Hahanap lang sila ng ibang resource person. Kasi ang resource person pala, ang meaning pala niyan, tutulong ka lang sa pagbabalangkas nila ng batas. Kung ayaw mong tumulong, hindi ka, baliktad eh. Dito ang treatment sa mga resource person ay mga suspect. O ngayon, hindi ko gusto yung ano. Tignan nyo. Yung abogado na ni Tatay Digong, yung gusto nilang imbitahin para ipaliwanag. Sabi nga nung isang congressman, abogado lang yan ni Duterte. Kagustuhan ni Duterte na hindi umattend. Di ba? Abogado ni Duterte, alam nga namang, siyempre kung anong gusto ng kliyente mo, susunod ka lang. Hindi na ako atin dyan. Pinagbibintangan kami. Tignan nyo, yun yung kay Sara Duterte. Di ba? Hindi kami atin dyan dahil wala naman kayong nile-legislate. Anong aid of legislation? Wala. Hindi po pwedeng aid of legislation dahil wala naman kayong bill. Correct. So mapipilit ba nila? Hindi natin alam. Kasi hindi naman na si Sara Duterte ang iniimbitahan nila eh. Yung mga tauhan na eh. Propaganda lang naman kasi ang gusto niyo, pati yung mga lookout order. Anong ilo-lookout? May bintang ba kayo nagnakaw?